napag-usapan natin ang patungkol sa pagre-reveal nitong si Adalman ng kanyang tunay na classification kay Wenty na hindi lang pala talaga siya Magic Caster, isa daw siyang Sacred Feast Master. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So hindi na nga lumalaban ng close combat battle ngayon itong si Adalman kasi hindi niya na naman daw kailangan dahil nandito na nga palagi itong si Albert na napakagaling na escort na merong role na vanguard. Kaya nasanay daw itong si Adalman na palagi na lang siyang rear guard at healer. Mas efficient daw kasi ang ganitong klase ng setup. Pero hindi daw ibig sabihin nun ay nawala na kay Adalman ang kanyang mga abilities. Active pa rin daw itong si Adalman na fist fighter. Ang patunay daw dito ay yung last layer of barrier na hindi nagawang masira nitong atake nitong si Fen sa kanya, which is a layer of barrier na gamit ang fighting aura. Basically, parang concept ito ng haki. Sabi ni Adalman, nung nilabanan niya daw itong si Wenty nung una, hindi niya daw ginamit itong fighting style niya na ito kasi hindi naman daw magiging effective ang fist fight laban kay Wenty na dati zombie dragon. Hindi ka naman basta-basta na makakapag-deal ng damage kung suntok lang ang gagamitin mo sa isang napakalaking opponent. So that time daw, ang ginamit lang ni Adalman ay magic. Effective lang daw kasi ang fist technique kapag humanoid lang ang mga kalaban. Kaya hindi daw nakita ni Wenty itong technique niya na ito. Speechless itong si Wenty. Naintindihan niya na ngayon na mali pala siya kanina, na inisip niya na nabaliw ata itong master niya. Ngayon niya lang nalaman itong information na ito. Pero meron daw tanong itong si Wenty kasi medyo naguguluhan daw siya dahil ngayon daw ba balak ng labanan nitong si Adalman sama si Fen gamit ang kanyang bare hands lamang. Iniisip ni Wenty na sana daw hindi ito ang balak nitong kanyang master kasi napakalakas daw ni Fen at hindi daw talaga ito kakayanin ng master niya, lalo na kapag suntukan ang naging laban nilang dalawa. Matagal na nga rin kasi magkakilala itong sila Adalman at Wenty at ni isang beses daw hindi pa nakikita ni Wenty itong si Adalman na mag-execute ng physical training. Ni hindi niya nga daw alam kung may point pa ba na mag-training physically ang isang skeleton naman kasi wala naman daw itong kailangan na ma-develop na muscles kaya wala daw magbabago. Kahit gamitin pa daw nitong si Adalman sama ang kanyang sacred fist technique masyado daw powerful itong kanilang kalaban. In short, hindi masyadong enthusiastic itong si Wenty sa balak nitong master niya. Parang walang tiwala tuloy ngayon itong si Wenty sa gustong mangyari nitong si Adalman. Pero determinado pa rin itong si Adalman na gawin itong kanyang plano. Kaya sinagot nitong si Adalman ang tanong nitong si Wenty sa kanya na napaka-foolish daw ng question nitong si Wenty. Kasi kakasabi niya nga lang daw na siya ay fist fighter. Kaya natural daw gagamitin niya ang kanyang bare hands sa pakikipaglaban. At saka bakit daw? Duda daw ba itong si Wenty sa kanya? Napailing naman itong si Wenty dito na hindi naman daw yon ang ibig niyang sabihin. Pero hindi na nagawa ni Wenty na i-explain pa ang kanyang sarili kasi masyadong determinado itong si Adalman ngayon. At parang kahit anong sabihin mo sa kanya hindi mo siya makukumbinse na wala siyang chance na mag-succeed sa kanyang plano. Napaisip na lang itong si Wenty dito na matalino daw itong si Adalman sama pero may mga times daw talaga na napaka-persistent nito sa isang bagay. Ito rin daw ata ang dahilan kung bakit ito naloko ng kanyang mga kasama dati. Tumigil na lang sa pag-iisip ngayon itong si Wenty at tumingin siya sa laban nitong si Fen. Nakita niya ngayon na nagra-rampage ito at ito ang balak na sugudin nitong kanyang master. Again, mahal ni Wenty itong si Adalman. Pero dahil sa sinabi nga nitong si Adalman kanina, parang medyo nawalan siya ng tiwala dito. Pero still, ay pinilit na lang nitong si Wenty na irespeto ang desisyon nitong kanyang master at mag-hope na lang ng best outcome sa gagawin nitong plano. Then nagsalita itong si Adalman na very well daw. Sasabihin niya daw ngayon kay Wenty kung ano daw ang gagawin nila. Obvious na daw ngayon na hindi gagana kay Fen na magic. Kaya ang gagawin daw nila aatakihin nila ito gamit ang physics. Ito lang daw ang tanging paraan para makapag-deal sila dito ng damage. Nung narinig nitong si Wenty ito, parang gusto niya na lang na umuwi. Pero again, nakinig pa rin siya sa may plano nitong si Adalman. Then nagpatuloy nga itong si Adalman sa pagpapaliwanag niya. Sabi ni Adalman, of course, hindi rin daw gagana ang breath nitong si Wenty dito kasi sako pa rin daw yun ng magic. Kaya yun i-block ng magic nullification. Nag-i-interfere daw kasi ito sa mga spiritrons na bumubuo
sa Magicule mismo, kaya hindi rin ito gagana. Nung narinig ni Wendy ito, mukhang tama pa rin naman daw ang pag-iisip nitong si Adalman-sama, kaya baka pwede pa rin naman daw siya mag-rely dito. Pero nabigla itong si Wendy sa kasunod na sinabi nitong si Adalman sa kanya, na in other words daw, wala silang means of attack, kaya meron daw siyang suggestion na mag-combine na lang daw silang dalawa. Napa-okay na lang itong si Wendy dito. Talagang beyond her imagination ang plano nitong si Adalman. Frankly speaking, hindi niya daw naintindihan ang sinabi nito kasi parang wala daw sense. Pero nag-o-on na lang daw siya. Tinanggap naman agad nitong si Adalman itong oo nitong si Wendy. At sabi ni Adalman, alam niya daw na sasang-ayon talaga itong si Wendy sa kanya. After itong sabihin nitong si Adalman, tsaka lang na-realize nitong si Wendy ang tunay na ibig nitong sabihin. Sasabihin niya sana sa kanyang master na teka lang daw muna. Kaso lang, masyado naging excited itong si Adalman, kaya hindi na siya nito narinig. Without hesitation, ini-invoke nitong si Adalman ang kanyang technique. At sabi ni Adalman, ngayon na daw ang tamang oras para ipakita niya ito. After that, unti-unting nanghina ang katawan nitong si Wendy dahil pala ito sa in-invoke nitong si Adalman na assimilation by possession. Basically, may irritate nitong si Adalman ang kanyang skills at knowledges, then mapupunta siya sa isang malakas na body. Kaya once again, babalik talaga ang Sacred Fist Master. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.